Magandang buhay sa ating lahat. Wow, magandang buhay sa atin ngayon ay may panibagong talakayan tayo. Ngunit bago tayo dumako doon ay ipapakilala ko muna ang aking sarili. Ako si Ginoong Jose Lito o si Soro Jr. At ako ang inyong magiging guro sa BSL Filipino Distillery. Okay? Bago tayo dumako ay inaanyayahan ko ang lahat na iyuko ang ating mga ulo at ramdamin ang presensya ng Panginoon. Amen. Okay. Bago tayo dumako sa ating talakayan ay meron bang liban sa klaseng ito, sa online class nito? Kaya walang liban ay bigyan natin ng masigabong palakpakan ng ating mga sarili. Okay, balik-aral tayo. Nung nakaraang pagkikita natin, Javi, ano nga ulit ang ating paksang tinalakay? Okay, no, mahusay. Ito ay ang patungkol sa mga teoryang pampanitikan. Kasi sabi tayong teoryang pampanitikan, ito ay isang paraan o lente na nagsusuri sa panitikan upang mas maunawaan ang kahulugan. Ang tema nito, ang mga tauhan at suliranin ng akda, di ba? Ginagamit ito upang makita o paano naiimpluwensyahan ang lipunan, kultura, kasaysayan o iba pang mga aspekto ng akda at mga tauhan nito. Mga halimbawa dito ay ang mga feminismo, psychological, social, sociological at marami pang iba, di ba? Ngayon, dahil alam kong alam niyo na yung mga teoryang pampanitikan, hindi ba ako naman tayo sa panibagong paksa. Ngunit bago yan ay magbibigay ako ng paon ng gawain sa inyo. Ito ay pinagatang, ito ay mga larawan at gusto kong ibigay nyo kung ano ang mga pananaw niyo. Okay, nang unang nag-raise hand icon si Goya. Anong pananaw mo dito sa unang larawan? Tama, ang pananaw po talaga ni Goya ito ay kahirapan, no? Kahit makita talaga natin sa kahit mga nakangiti ang mga bata, ay makita talaga natin ang paligid na puno ng mga basura na nagsisimbolo na ito ay mga nasa squatters lang, nasa squatter area sila. Okay, pangalawang larawan. Okay, lumintigor. Okay, pag-ibig ba? Nag-aaway na magkasintahan. Dahil doon, pag sinabi ng nag-aaway, siyempre, sila ay, sila ay nagmamahalan. Kahit, di ba? Pangatlo ay, okay, and bullying. Siyempre, no? Diskriminasyon. At, ano to? Amas, okay, elite, yes, ang mga taong may kapangyarihan. Base kaya sa apat na larawan na ibinahagi ko o pinakita ko sa ating PPT, ano kaya ang nagiging paksa natin ngayon? Ito rin ba malapit na? Joy, ang pampantikan, yes, malapit ang konektado tayo ngayon. Dahil ang ating paksa ngayon class ay mga halimbawa ng pagtatangka sa pagsusuri sa ilang piling akda. Okay. Bago tayo dumako ay basahin mo natin ang ating layunin. Ito ay inaasahan kong makamit natin pagkatapos ng klase. Okay, unang-una, natutukoy ng mga mag-aaral ang teoryang pampanitikan na ginamit sa pagsuri ng maikling kwento at nobela. Suri ng mga mag-aaral ang tema, tauhan, insight ng akda sa pamamagitan ng angkop na teoryang pampanitikan. At ang napapahalagahan ng mga mag-aaral ang paggamit ng teoryang pampanitikan bilang mahalagang kasangkapan, no, sa mas malalim na kritikal na pag-unawa sa panitikan. Okay. Ngayon class, ay dumako na tayo sa ating formal na talakayan. Pag sinabing maikling kwento, ano nga ulit iyon?
Natyal. Okay, para kung natyal ito ay isang masining na maikling akdang pampanitikan ng naglalarawan ng makulang pangyayari sa buhay ng isa o ilang tao. Tunay nga, di ba, na ito ay naglalahad ng isang pangyayari, no, suliranin o may isang tema at limitado ang tauhan. Okay, dahil tapos na tayo sa maikling kwento, ay may bibigay akong halimbawa ng maikling kwento. Alam niyo ba ang sandaang damit? Oh, wow! Siyempre alam natin ito ng sandaang damit. Ito ay sikat na maikling kwento, no? Kahit tayo nasa um, second, um, sa high school pa lamang, ito ay naririnig natin mga kwento. Ito ay patungkol sa batang babae na mahihirap at talagang ang mahirap ang kalagayan niya. Madalas siya i-bully ng kanyang mga kaklase o dahil sa lumang at simpleng damit ang kanyang sinusuot. Para itago ang ganong sistema niya ay kasi nga nahihiya na siya, ayaw nang nasasaktan na siya sa mga sinasabi ng mga klase, ay gumu, ano sabi doon, na gumawa siya ng isang daang damit na dinrawing niya, inukit niya lamang, no, at dinikit niya sa kanilang dingding at ipinagyabang niya ito sa kanyang mga klase na meron siyang isang daang damit na hindi naman talaga tunay, di ba? Na meron siyang isang daang damit at bakit bakit hindi daw sinusuot ng batang babae ang isang daang damit, sabi ng batang babae na ayun daw kasi maluma. Dahil doon ay dahil sa pagpapanggap niya ay tinanggap siya ng kanyang mga kaklase, no? Kasi nga, para lang makasabay siya, no, sa kanyang mga klase. Ayaw niya na talagang ina-appreciate siya. At sa huli, no, na natuklasan pa rin ng mga kaklase niya na siya ay nagsisinungaling kasi nga ba, nilagnat siya, diba, nagkasakit siya at pinuntahan siya ng kanyang mga klase at ng kanyang guro at napagtanto nila na ang sangdaang damit ay isang inukit lamang ng batang babae at ito ay pawang kasinungalingan lamang, no? Napakagandang kwentong akdang ito ni Fanny A. Garcia. Okay, dahil tapos na natin ng mga teoryang pampanitikan, ating susuriin ang buod ng sandang o ang sandang damit, 'di ba, dahil natalakay natin ang mga teoryang pampanitikan, base kaya sa ating pananaw sa sandang damit, base sa pag-uunawa natin sa sandang damit, ano kaya ang mga napapaloob nitong teoryang pampanitikan? Okay. Again? Oh, mahusay. Realismo? Ano pa? Okay. Rodri na nandito ang sociological. Yes. Ano pa? Psychological. Marami napapaloob dito. Tingnan natin kung bakit napapaloob ang mga ito um, sa sandaang damit. Kasi unang-una, pag sinabi natin sociological, ito ay tumutukoy sa ugnayan ng tauhan sa lipunan at kung paano naapektuhan ng kahirapan, no, diskriminasyon at panlipunang pamantayan, 'di ba? Katulad na lamang sa sandaang damit dito, no, ang pangungutya ng kanyang mga kaklase, 'di ba? Ang paraan ng pag-iwas sa kayaan sa pamamagitan ng katakang isip na sandaang damit ay nagpapakita ng epekto ng social na kalagayan sa kanyang pagkatao, 'di ba? Makikita talaga natin dito, no, ang ugnayan sa tauhan sa lipunan, paano naapektuhan siya sa kahirapan. Bagamat makikita natin, no, na nahihirapan talaga siya sa ganung sistema, ay ginawan talaga niya, no, nagsinungaling na lang siya sa ganun ay matakpan niya, no, na
matakpan niya ang tunay na katotohanan at matanggap siya ng kanyang mga kaklase. Ngayon ay dumako tayo sa pangalawang napapaloob sa teorya sa sandandanit na psychological. Pag sabi ng psychological, di ba, ito ay nakatuon sa damdamin at kaisipan, di ba? Tulad na lamang ng, di ba, nakatuon sa paraan pagsusunod, nakatuon sa ugnayan ng tauhan, di ba, at lipunan, pati na rin kung paano naapektuhan o ng kultura o tradisyon, ang batas o sa strukturang panlipunan, ang kanilang kilos, misyon at suliranin. Diba? Halimbawa dito, no, malikhaing pag-iisip ni Loleta sa paggagawa ng katang-isip na damit ay paraan ng pagtatanggol sa iyo at papakita ng kanyang disiplina. Diba? At kaulayan, realismo, nagsakusan na ito ay tunay na nangyari sa mga kabataan. Handa silang mga diskriminasyon dahil sa kahirapan, no? Nahihirapan silang makisalamuha sa lipunan dahil nga sa kanilang estado sa buhay. At ito ay nagsisimbolo na ito ay napapasama sa tiyayang realismo. Di ba? Ngayon ay dumako naman tayo sa nobela. Okay, ang nobela ay isang mahabang akdang pampanitikado. Pag sabi ng nobela kasi di ba, may mga kabanata. At ang kabanata na yun ay alam nila na hindi pa kinakailangan pupulin, no, ang kwento at gusto pa nilang lagyan, no, ang kanilang lagyan o bigyan mas spicy ang kanilang akda, kaya ang kanilang nobela. Okay. Ang halimbawa nito ay ang Banahag at Sikat. Diba? Ang Banahag at Sikat ay isang nobelang tumatalakay sa mga suliranin ng lipunan noong huling bahagi ng ika-19 siglo sa Pilipinas. Tulad ng kahirapan, kawalaan ng katarungan sa lipunan, pinapakita nito ang buhay ng dalawang pangunahing tauhan, sina Antonio Rivera at Manny. Nagmula sa magkakaibang kalagayan sa buhay, pare-parehong nakaranas ng hamon ng lipunan. Pinapakita na ang pagtutol sa pag-aapi, ang halaga ng pagkakapatay-pantay at ang pagkilos para sa pagbabago ng lipunan. Ipinapakita rin dito ang ideya ng sosyalismo at reforma kung paano kamalan at pagkilos ng tao ay maaring magdala ng resulta sa isang akda, sa isang nobela. Okay. Ano kaya mga teoryang napapaloob sa Banahag at Sikat? Unang-una dito ang sociological. Ito ay nakatuon sa tauhan at lipunan, pati na rin ang epekto ng kahirapan, katiwalaan at sosyal na istruktura sa kanyang buhay. Halimbawa, ang pakikibaka ni Antonio Rivera at Manny Laban, no? At sa hindi nakatarungang sistema, binibigyan din ng tunggalian ng uri ng ang teoryang Marxismo, no? Binibigyan din ang tunggalian ng uri ng panlipunan at ang pagnanais ng mga naghihirap para lang sa katarungan. Siyempre, nito rin ang teoryang realismo ay pinapakita ang makatotoong kalagayan ng lipunan Pilipino noong panahon ng nobela kasama ang suliranin sa kahirapan, diskriminasyon at pang-aapi. Okay, alam ko nauunawaan niyo na kung ano ang ating paksa ngayon, no, patungkol sa pagsuri ng piling akda, kung anong mga papaloob na teorya dito. Yun ay papangkatin ko ang klase, no, sa dalawang grupo. Ito ay ang unang pangkat ay ang pangkat nung unang mga na bahaging pangkat, no, ay ito ay magiging pangkat pa rin nila, no. Pumili kayo ng isang akdang pampanitikan at purihin ang tauhan at mensahe sa pamamagitan ng angkop na teorya. Okay? Nauunawaan, katulad kung halimbawa kung napili nyo ay ang elfilibusterismo, suriin nyo ang tema at sistema ito at ano ang mga teorya na aangkop dito. Okay? Papasok nyo lang ito sa ating pagkikita at at hindi ako magbibigay ng
takdang aralin dahil alam kong mahihirap, mataas-taas na proseso yan. Yun lamang ang ating paksa ngayon at sana na, meron kayong nakuha sa atin at maraming salamat.